Meron pa nga nag-PM sa akin kung nagpapautang daw ba ako, nagpapaliwas ako. Sabi niya ganyan dito, basahin natin. Hello sir, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, yes po, sabi ko sa kanya. Tapos, good morning sir. Ask ko po sana kung may alam kang nagpapaliwas payable in 2 weeks or 1 month. Tapos may missed call pa siya, pero hindi na ako nag-reply. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapaliwas. Pag sinabi ko po kasi nagpapaliwas, yung nagpapautang. Ako hindi. Kung may kilala ako, meron man po akong kilala, pero hindi, kasi pag nagtanong ka sa akin kung meron akong kakilala, ibig sabihin, i-refer kita doon. Di po ba ganun yun? At pag na-refer kita doon, ang mangyayari noon, nagiging guarantor or co-maker mo ako. Kahit pa sabihin natin may collateral yan or merong checking i-issue, mahirap pa rin ma-involve sa isang utang kahit pa sa kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Kasi I've been there, no? Karoon din ako ng ganyang karanasan na ako'y nasa utang. Kaya napakahirap po talaga ang ma-involve sa utang. Kahit na may kakilala po ako, actually, meron po akong kakilala, pero ayoko din na i-involve siya doon. Ayoko din na i-refer siya sa iyo. Kasi guys, pag hindi ka nagbayad or nagka-problema ka, sa palagay mo, sinong sisingilin? Ikaw ba? Hindi, ako. Kasi ako yung nag-refer sa iyo sa kanya. Ang iniisip natin, paano kung hindi ka magbayad? Bagay na pwedeng mangyari. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Tayo po ay nasa 47,583 subscribers. Maraming salamat po. Yan, kung nakakatulong ang video na ito sa inyo, mangyaring mag-subscribe po kayo mga kaibigan para ma-notify po kayo palagi kung meron tayong bagong video na dapat ninyong abangan. At ngayon, magbabasa po tayo ng mga comment ninyo mula po kay Gigi Cantal. Hindi ba nila ma-hack ang ATM natin? Kasi ATM ang need nila para ma-release ang loan. Ito'y may kinalaman po mga kaibigan sa MoneyCat. Yan, yung MoneyCat na OLA. Kasi doon daw pinapasok yung pag nag-loan ka sa OLA na MoneyCat, ang disbursement po ay sa pamamagitan ng ATM. Funds are then transferred directly to your nominated bank account. Actually mga kaibigan, maganda po na sa nominated bank account nila tina-transfer ang funds. Kasi ikaw lang yung pwedeng magkaroon ng access talaga sa iyong bank account. No? Ikaw lang yung pwede. Ganon din naman sa GCash wallet or sa Maya wallet. Kaya lang kapag ka GCash or Maya kasi, pag hawak na ng iba yung phone mo, pati yun, mananakaw na. Unlike kapag ka bank account, kahit manakaw nila yung phone mo or may humawak ng phone mo na iba, ang ATM o bank account ay hindi nila basta-basta makukuha o mananakaw. Pero again, pag magnanakaw talaga makukuha . So, ang tanong niya dito, hindi ba nila ma-hack yung ATM namin? Possible po. Actually, possible po lahat yan na ma-hack po nila yung ating ATM o yung ating bank account once na binigay natin yung information. Pero I believe, mga kaibigan, ang kailangan lang naman ni MoneyCat dito sa fund disbursement or loan disbursement ay account number at pangalan lang naman. Wala naman silang ibang hihingiin kamukha ng security code ng iyong ATM, yung CVV ng iyong Visa or debit card. Wala naman silang ibang hihingiin. Siyempre, pag nag-apply ka ng loan sa MoneyCat, kasama doon yung mga personal information mo kamukha ng pangalan, address, mobile number, email address. Actually, lahat ng mga information makukuha ni MoneyCat. Yun nga lang, sa panahon ngayon, mahirap na po kasing magtiwala talaga. So when it comes to MoneyCat, kung anong marirecommend ko po, always remember sa MoneyCat mga kaibigan, once your loan has been approved and the agreement confirmed, the disbursement process is triggered immediately. At this point, you can no longer cancel the loan application na inavail po ninyo sa MoneyCat. So again, paalala po sa lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng nanonood dito, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like, subscribe, and share nyo na po ito. Kung may katanungan po kayo, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day, and God bless po.